Sumahatin po ang kapayapaan ng Diyos sa oras na ito. Magandang gabi po o magandang araw. Anumang oras kayo datnan ng ating palatuntunan ito ayon sa Ebanghelyo. Ang programang ito ay nagtatalakay po ng mga aral sa Biblia, lalo na ng Ebanghelyo. Sapagkat atin pong pinagsisikapang itaguyod ang Ebanghelyo na ipinangaral ng Panginoong Hesukristo nung naririto siya sa lupa, na ito ay ipinagpatuloy na ipangaral ng mga apostol pagkatapos na ang Panginoong Hesus ay umakyat sa kalangitan. Pinagbilinan niya yung kanyang mga apostol na ipangaral ito, ituro ito sa mga tao na nasa iba't ibang mga bansa. At sila ay napag-atasan na magsagawa ng pagbabautismo, ng pangangaral, ng pagtuturo. Ngayon, ito ay ginampanan din ng apostol na si Pablo sa dako ng mga hintil kung saan doon naka-assign si Pablo na mangaral ng Ebanghelyo. Nangaral si Pablo sa mga hintil, sa mga bansa na nakapaligid sa bansang Israel noon, kagaya ng Greeks, yung Greece, yung kinaroroonan ng Corinto, ng Galacia, ng Thessalonica, nakarating siya sa Macedonia, nakarating siya sa Roma, nakarating siya sa Galacia, iba't ibang mga bansa. Ipinangaral ni Pablo ang Ebanghelyo. At ang pangunahing naging target ng kanyang pangangaral ay yung mga hintil. Ngayon, sa nakaraang pagtalakay natin, ating nakita ang dalawang pagkakaiba ng kautusan ni Moises at ng kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Walang iba kundi yung Ebanghelyo. Nakita natin kung ano ang malaking pagkakaiba nila in terms sa mga utos. Kung nakita ninyo na sa kautusan ni Moises, ang utos ay huwag kang papatay. Yan ang isa sa inihalimbawa ng Panginoong Hesukristo para makita niya ang pagkakaiba ng kautusan niya sa kautusan ni Moises. Sa kautusan ni Moises, huwag ka ang wikang papatay. Ang sino mang pumatay, mapapasapanganib sa kahatulan. Pagdating sa Panginoong Hesukristo, datapat sinasabi ko sa inyo, ang sino mang mapuot sa kanyang kapatid, mapapasapanganib sa kahatulan. Yung pagkapuot, yan po yung pinag-uugatan kung bakit ang tao nagagawa nitong pumatay ng kanyang kapwa. Sa batas ni Moises, pinipigilan kang pumatay. Pero kay Kristo, sa kanyang kautusan, sa kanyang ebanghelyo, sinasabi niya, huwag kang mapupuot sa iyong kapatid. Sa mga tuwid, kay Kristo, pinipigilan niya yung cause ng pagpatay, which is yung pagkapuot. Ngayon, kung natatandaan ninyo, iniwan natin yung katanungan na tungkol sa Ebanghelyo. May pagkakaiba sa Ebanghelyo. Anong ibig natin sabihin? Meron kasi tayong binasang talata na ang sinasabi, Ebanghelyo ng pagtutuli at Ebanghelyo ng di pagtutuli. Muli nating basahin para makita natin yung ibig nating sabihin dito. Dito sa Galacia 2:7, ang sabi dito ni San Pablo, kundi bagkus nang makita nila na sa akin na ipinagkatiwala ang ebanghelyo ng di pagtutuli, gaya rin naman ang pagkakatiwala kay Pedro ng ebanghelyo ng pagtutuli. So, sa sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Galacia, sa Kristiyanong taga-Galacia, no? Mainly mga hintil po ito, sinasabi niya sa kanila na may ebanghelyo ng di pagtutuli, which is yun yung ipinagkatiwala kay Pablo. At yung ebanghelyo naman ng pagtutuli, ipinagkatiwala naman yun kay Pedro. Bakit po ganun? Ba't may binabanggit pang dalawang klase ng ebanghelyo? Siyempre, una nating manonotice dito, may pagtutuli at di pagtutuli kasi siyempre, pag sinabi nating di pagtutuli, yun po yung mga hintil. Kasi sa biblikong pananaw,
Kaya po tinatawag na hintil ang mga bansang nakapaligid sa bansa ng Israel kasi hindi sila tuli, uncircumcised. Unlike dito sa mga Hudyo, sa mga Israelita, may utos talaga sa kanila ang Diyos na dapat silang tuliin kapag ka ang isang bata ipinanganak. Within o sa ikawalong araw, dapat siyang tuliin. At yan ipinatupad mula pa kay Abraham hanggang sa salit-saling lahi ng mga Israel. Nagtutuli sila. Kaya merong talagang lahi o may tinatawag na pagtutuli, which is yun yung mga Hudyo, no? At yung mga hintil tinatawag na di pagtutuli. Kaya nung makita natin ngayon sa Galacia na sinasabi na ebanghelyo ng di pagtutuli at ebanghelyo ng pagtutuli, ibig sabihin may ebanghelyo para sa mga hintil. At meron namang ebanghelyo para sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Kay Pedro, ipinagkatiwala yung ebanghelyo ng pagtutuli. Kasi nga, ang reality dito, yung mga apostol, yung 12 apostol na kasama ni Pedro, yung 11 pa, kasama niya, bukod sa kanya, naka-assign kasi sila sa mga Hudyo, sa mga kalahi nilang Israelita. Merong ipinagkatiwala sa kanilang ebanghelyo ng pagtutuli. The same thing din naman kay Pablo na ipinagkatiwala sa kanya yung ebanghelyo ng di pagtutuli. Bakit po ganon? Ganito po kasi ang mababasa natin sa Galacia, Kapitulo 2, versikulo 8. Ang sabi ng apostol na si Pablo, sapagkat ang naghanda kay Pedro sa pagkaapostol sa pagtutuli, ay naghanda rin naman sa akin sa pagkaapostol sa mga hintil. So yun po pala. Merong apostol, inihanda sila, apostol sila sa mga pagtutuli. Which is, sino po yun? Yun nga, yung mga Hudyo. Ito namang si Pablo, kasama si Bernabe, inihanda rin silang apostol na naka-assign para naman sa mga hintil. Kaya, hindi katakataka na magkaroon ngayon ng tinatawag na ebanghelyo ng pagtutuli para sa mga Hudyo. Meron naman tinatawag na ebanghelyo ng di pagtutuli para naman sa mga hintil. Ano po? Kaya, dito makikita nating malinaw ngayon na hindi porket narinig natin o nabasa natin na salitang ebanghelyo para sa atin na nga talaga. Take note po yan. Maging mitikuloso po tayo sa bagay na yan. Kasi maraming nangangaral sa panahon natin ito, hindi sila aware sa ganyan. Basta sinasabi nila, ebanghelyo yung kanilang pangangaral. Take note, may ebanghelyo para sa mga Hudyo. May ebanghelyo para sa mga hintil. Yan ang dapat nating mapansin sa bagay na ito. Ngayon, dahil mayroong ebanghelyo sa pagtutuli, ano ngayon ang nangyari? Dito sa Galacia 2:9, ang sabi dito, at nang makita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe ni Santiago at ni Cephas at ni Juan, sila na mga inaaring haligi, upang kami ay magsiparoon sa mga hintil at sila'y sa pagtutuli. Ayan. So, dito, lumiliwanag na kaya pala mayroong ebanghelyo ng pagtutuli at ebanghelyo ng di pagtutuli kasi mayroon silang mga kanikanyang jurisdiction. Si Pablo at si Bernabe, ang jurisdiction nila, yung mga hintil. Si Pedro, si Juan, si Santiago, at yung mga kasama pa nilang apostol, ang jurisdiction ng kanilang pangangaral, yun namang mga Hudyo. Kaya hindi katakataka kung makarating man si Juan sa labas ng Israel sa iba't ibang mga bansa kasi ang pangunahing tinatarget nilang mapangaralan yung mga Hudyo. Kaya nangangaral si Pedro sa iba't ibang dako kasi nga target nilang marating ng pangangaral nila yung mga Hudyo. Dahil yun ang kanilang tungkulin, yun ang kanilang jurisdiction, yun ang kanilang pananagutan, iniatang sa kanila ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, si Pablo, ang pangunahin naman niyang dapat na
targetin yung mga hintil kasi siya apostol sa mga hintil. Siya itinalagang tagapangaral sa dako ng mga hintil. Ang katunayan, sa unang Timoteo 2:7, ito ang sinabi ng apostol na si Pablo. Ang sabi niya rito, na dito'y itinalaga ako na tagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. Ayun. Pinakikita ni Pablo na ang kanyang tungkulin, guro siya sa mga hintil, no? Pagdating sa pananampalataya at katotohanan. Kaya kung hintil tayo, kung naniniwala tayo sa Panginoong Jesucristo, ang dapat na maging pananagutan natin dito, malaman natin ngayon yung ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo sa mga hintil. Hindi lahat ng ebanghelyo, no? Hindi yung ebanghelyong ipinangaral ni Pablo, nila Pedro, nila Juan, ni Santiago sa dako ng mga Hudyo. Kung hintil tayo, dapat nakakonfine ang isip natin sa kung ano ang ipinangaral ni Pablo sa ating mga hintil. Yan ang dapat nating makita. Kung susundin natin yung sinasabi ni Pablo, kung uunawain natin ito, ang may obligasyong magturo sa atin pagdating sa ikaliligtas natin, pagdating sa katotohanan, sa pananampalataya, yung guro ng mga hintil, which is ang apostol na si Pablo. Ngayon, alam niyo po ba, kaya nagkaroon ng ganitong paglilinaw, pagdating sa jurisdiksyon ng mga apostol, pagdating sa pagtuturo ng ebanghelyo, kasi nagkaroon ng confusion noong una Nagkaroon ng matinding pagtatalo noon. Dahil mayroon, ipinipilit nila na dapat ang mga hintil sumunod din sa mga Hudyo, gumaya sila sa mga Hudyo kung ano yung dapat na tinutupad ng mga Kristiyanong Hudyo noon, dapat yun din ang mapagsumikapang matupad nitong mga hintil. Kaya nangyari, nagtalo. Eto, basahin natin sa kasulatan. Ito yung sinasabi ng Biblia tungkol doon sa hindi pagkakaintindihan noon. Sa gawa ng mga apostol, sa 15:1 hanggang 2, 15:1 hanggang 2 ng gawa. Ito po sinasabi. At may ibang mga taong nagsilusong mula sa Judea ay nagsisipagturo sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayo'y mangagtuli ayon sa kaugalian ni Moises, ay hindi kayo mangliligtas. At nang magkaroon si Pablo at si Bernabe ng di kakaunting pagtatalo at pakikipagtuligsaan sa kanila, ay ipinasya ng mga kapatid na si Pablo at si Bernabe at ang ilan sa kanila ay magsiahon sa Jerusalem sa mga apostol at sa mga matanda tungkol sa suliraning ito. Ayan. So ina-acknowledge ni Pablo, suliranin ito. Ang alin? Kasi may mga may mga Hudyo na nanggaling sa Judea, nagsilusong at pagkatapos namamarali dito sa mga hintil na tinuruan ni Pablo na sinasabi nila, maliban ang wika kayo mangagtuli ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo liligtas. Imagine that, na yung mga Kristiyanong tinuruan ni Pablo o yung mga hintil na naging Kristiyano na inakay ni Pablo, siyempre, imagine natin, yung mga sumampalataya dyan, siguradong mga matatanda na yan, mga adult na kumbaga. Pagkatapos, darating itong mga Hudyo, mga naniniwala din sa Panginoong Jesucristo, kaya lang isinusulong nila na dapat itong mga hintil na sumampalataya, dapat magpatuli rin. Take note, magpapatuli rin. Kung halimbawa, 40 anyos na, 50 anyos na, lalo na 60 anyos na, ang gusto nila magpatuli itong mga hintil. Kaya nakikita ni Pablo ngayon na malaking suliranin ito. No? Hindi basta-basta ito na i-disregard lang. Medyo gulo ang nangyayari. So, ano ang napagpasyahan ni Pablo? Napagpasyahan ni Bernabe na kasama niya sa pangangaral, kundi dumulog sa Jerusalem, sa mga apostol mismo, sa mga matanda doon na
nakabase dun sa Jerusalem. Ngayon, ito ang nakakatuwa pa. Pagdating nila doon, sa dako ng Jerusalem, nung nagpupulong na sila, may bumangong mga Pariseo na Kristiyano na ganun din ang sentimiento. Basahin natin. Sa Gawa ng mga Apostol pa rin, sa 15:7, heto ang nakasulat. Datapwat nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga Pariseyong nagsisisampalataya na nangagsasabi, kinakailangang sila'y tuliin at sa kanila'y ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. Na, mas mabigat. Hindi lamang pagtutuli. Imagine kung sino ang mga nagsusulong nito. Mga Kristiyano din ito, kaya lang mga Pariseo. So, merong mga sumampalataya na mga Pariseo. Yung mga tagapagtaguyod ng kautusan ni Moises na nadatnan ni Kristo nung siya'y nangangaral, rin ngayon sumasampalataya na rin. Kaya lang, isinusulong pa rin nila na dapat yung kautusan ni Moises at yung pagtutuli, ganapin din nitong mga hintil. Hindi lamang pagtutuli, kundi pati kautusan ni Moises, dapat tuparin din ng mga hintil. So, medyo nagkakaroon ng dito ng malinaw na problema, mga kababayan, mga magulang, na sa gitna mismo ng mga unang Kristiyano noon, meron silang confusion sa kung ano ang dapat ipagtupad sa mga hintil na nagsisisampalataya. Ngayon, pagkatapos ng deliberation ng mga apostol nila Pedro, kasi nagpatotoo si Pedro na siya man kinasangkapan ng Diyos upang ang mga hintil ay magsisampalataya, magkaroon ng pag-asa. Ngayon, sila Pablo, isinaysay din yung kanilang mga naging karanasan sa pangangaral nila sa mga hintil na kung paanong ang mga ito'y nagsisampalataya, tinanggap ang aral ng Panginoong Hesukristo. Ganun pa man, yung nangyayaring problemang ibinabangon nitong mga Pariseong nagsisisampalataya na dapat ang mga hintil, kahit na sila Kristiyano na, kahit hindi sila Hudyo, dapat tumupad pa rin sila dun sa kautusan ni Moises. Dapat magpatuloy pa rin sila. Ito ngayon ang niresolban ng mga apostol. Alam niyo po kung ano naging hatol nila? Basa. Dito po sa Gawa ng mga apostol pa rin, sa 15:24. Ito ang sinasabi ng isa sa mga apostol. Sapagkat aming nabalitaan na ang ilang nagsialis sa amin ay nangabagabag sa inyo sapagkat aming nabalitaan na ang ilang nagsialis sa amin ay nangangbagabag sa inyo ng mga salita na isinisinsay ang inyong mga kaluluwa na sa kanila'y hindi kami nangag-utos ng anuman sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan na kayo'y mangagsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Ayan. Ang sabi ng apostol, ang kanilang naging pasya o hatol sa issue na kinakaharap nila nung panahong yaon. Ngayon, ang naging paliwanag, malinaw. Meron palang mga, kumbaga sa panahon natin ito nag-alsa presentado, alsado presentado. Bakit? Hindi naman pala sila inutusan ng mga apostol na ipagkalat nila, ipamarali nila sa mga hintil na itong mga nagsisampalataya na nahikayat nila Pablo, mga hintil, dapat tuparin yung kautusan ni Moises at magpatuli. Wala palang ganong ipinatupad ang mga apostol. Wala silang itinuturong na ganon, kundi may mga nangahas, na magpatupad sa mga hintil ng ganitong bagay. Siyempre, nauunawaan ng mga apostol ito na mabigat ito para sa mga hintil. Instead, kung mapapansin nyo, ano ang kanilang ibinaba o napagtibay na ibaba sa mga hintil, sa mga Kristiyanong hintil? Sabi nila,
minagaling ang wika ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin, maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. So dito makikita natin na instead na atangan namin kayo ng lalong mabigat na pasanin, yung mga hintil, maliban sa mga bagay na ito. Ano ibig sabihin nun? Instead na sabihin namin sa inyo na magpatuloy kayo o kaya tuparin nyo yung kautusan ni Moises, mabigat yan para sa inyo. Para wag na namin kayong atangan ng mabigat na pasanin, ito na lang. Itong maliban sa mga bagay na ito na lang pagsikapan yung ganapin. Alin po yun? Ito sa tuloy natin. Ang sabi, na kayo ang wika magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo mangilag sa mga bagay na ito, ikabubuti ninyo. Instead na yung kautusan ni Moises ipilit na ipatupad sa mga hintil, itong apat na lang na ito. Bagaman itong apat na ito, mangingilag sa dugo, sa binigti, sa mga hain sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid, na kung babasahin natin sa kautusan ni Moises, nakapaloob din ito. Pero instead na yung buong kautusan ni Moises ang tuparin ninyo, itong apat na lang. Yun ang ibig ipakita ng Biblia. Ano po? Na kaysa pahirapan kayo ng mga kautusan ni Moises, dahil mabigat para sa mga hintil yun mabigat din para sa kanila na magpatuloy. Bakit kailangan na atangan ng ganong kabigat ang mga hintil? Hindi naman sila naturales ang mga Hudyo. Ang may obligasyong tumupad niyan, yung mga Hudyo, yung mga Israelita. Pero ang mga hintil, hindi. Ngayon, para naman maintindihan ninyo na may mahalagang bagay pa rin dapat kayong tuparin na kasama sa kautusan ni Moises. Eto, mangilag kayo sa dugo, sa binigti, sa mga hain sa Diyos-Diyosan, sa pakikiapid. Kung kayo mangilag sa mga bagay na ito, ikabubuti ninyo. So ano ibig sabihin? Yung ebanghelyo ngayon na ipinangangaral ni Pablo sa mga hintil, wala itong kasamang kautusan ni Moises. Kaya palatuntunan man yan o kahatulan. Instead, apat lang ang inadapt mula sa kautusan ni Moises, apat lang yung inadapt para ipatupad sa dako ng mga hintil. Alin? Yung pangingilag nga sa dugo, sa binigti, sa hain sa Diyos-Diyosan, sa pakikiapid. Kung mangingilag kayo ang wika sa mga bagay na ito, ikabubuti ninyo. So, dito makikita natin kung gaano kaliwanag na kung ano yung dapat na mapagsumikapang matupad ng mga hintil. Ang mga hintil, dapat nakapokus lang sila dun sa ebanghelyong ipinangaral ni Pablo sa mga hintil. Yung ebanghelyong ipinagkatiwala o ibinigay ng Panginoong Jesucristo kay Apostol Pablo. No? Ibang-iba yun, mga kapatid, sa kautusan ni Moises. Ibang-iba po yun. Dahil yung ebanghelyong ipinangaral ni Pablo sa mga hintil, direktang tinanggap niya yun sa Panginoong Jesucristo. Kaya, yun ang kailangan nating matiyak sa panahon nating ito. Tinutupad dapat natin yung ebanghelyong tinanggap ni Pablo para sa mga hintil. Kasama na yung apat na ito na pinangingilag sa atin, na pinagkasunduan ng mga apostol at ng Espiritu Santo na ipatupad sa dako ng mga hintil. Alin? Yung pangingilag sa dugo, sa binigti, sa pakikiapid, at sa mga hain sa Diyos-Diyosan. So, maliwanag na meron talaga tayong dapat matupad. But then, hindi dapat ito i-confuse na kinakailangan tayo nagsusumikap na matupad pa rin yung kautusan ni Moises. Mali po yan. Hindi dapat ganon. Bakit? Kasi kung meron mang dapat na magsumikap na matupad yung kautusan ni Moises, yung mga Hudyo lang. Tatandaan po natin, hindi tayo Hudyo Hintil po tayo. Kristiyano tayo ng mga hintil. Ngayon, sa mga Kristiyanong Hudyo, alam niyo po ba, bagaman mayroong ebanghelyo para sa mga pagtutuli, sa mga Hudyo,
which is yun yung ipinangangaral ng mga apostol, alam niyo po ba, ang isa sa ipinagbili ng Panginoong Hesukristo sa mga Hudyo noong una, take note, sa mga Kristiyanong Hudyo, ito po ang sinasabi. Sa Mateo 23, ang versikulo'y 1 hanggang 3, ganito sinasabi. Nang magkagayoy nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad, na nagsasabi, nagsisiupo ang mga eskriba at mga pariseo sa luklukan ni Moises. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Datapwat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Ayan. Ito, ang pahayag ng Panginoong Hesukristo, unang dapat nating mapansin dito, ang kausap ng Panginoong Hesukristo, mga Kristiyanong Hudyo. Hindi po Kristiyanong hintil yan. Kasi si Kristo, nung mangaral siya, ang purpose ng pangangaral niya, siya mismo may sabi na ako'y sinugo sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Yun ang pangunahing goal ni Kristo yung mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. So, kaya ang mga tagasunod niya, nung siya'y nangangaral, mga Hudyo yun, pero Kristiyano kasi nananampalataya sa Kanya. Mga nagpabautismo bilang mga Kristiyano yung mga yon. But then, kahit na sila sumusunod sa Panginoong Hesukristo, pinagbilinan niya itong mga ito. Sabi niya, yung mga eskriba at pariseo ang wika, nagsisiupo sa luklukan ni Moises. Pagka po sinabing luklukan ni Moises, ang ibig ipakita doon, tumatayo silang tagahatol na nakabase sa kautusan ni Moises. Nagpapatupad ng mga kautusan ni Moises. Yan ang role ng mga eskriba at pariseo nung dumating ang Panginoong Hesukristo. Itinataguyod nila yung kautusan ni Moises. But then, sa Panginoong Hesukristo, ang bilin niya sa mga Kristiyanong Hudyo, nagsisiupo ang wika sila sa kautusan ni Moises, sa luklukan ni Moises. Ang sabi niya, lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos, gawin ninyo at ganapin. Dapat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Ayan. Kaya kahit Kristiyanong Hudyo ka, no? Kung halimbawa nandun ka sa Judea, nandun ka sa Jerusalem, Kristiyano ka na, Hudyo ka. Ngayon, kahit na sabihin mo nating naging Kristiyano ka na, like Kristiyanong Hudyo, obligado ka pa rin na suparin mo yung kautusan ni Moises na ibinababa nitong mga pariseo. Bakit? Yun kasi ang utos ni Kristo Yun ang tagubilin niya Which is, kung pag-aaralan nating maigi yung sitwasyon kasi nga kung Kristiyano ka na, although hindi ka na subject dun sa kautusan ni Moises, nandun ka Ang alam ng mga nakapaligid sa yung mga Hudyo na hindi sumasampalataya sa Panginoon Kristo, Hudyo ka rin Kung hindi mo susundin yung kautusan ni Moises, nandun ka sa gitna ng mga Hudyo na sumusubad sa kautusan ni Moises, ang magiging experience mo dyan, ikaw ang pag-iinitan nila. Uusigin ka ng mga yan. Kaya minsan, kung pag-aaralan natin, yung bagay na sitwasyon lang yan, maintindihan natin kung bakit sinasabi ni Kristo na tuparin niyo kung ano man yung pinag-uutos nilang kautusan ni Moises marami pang rason ang ating Panginoon Kristo. Tiyak, marami pa siyang ibig na ipakita dyan. Pero sa isang tingin makikita natin bakit kinakailangan gawin nila yung kautusan ni Moises? Bakit kinakailangan magbigay pa rin sila ng pag-iikapo? Kasi Hudyo sila Para naman talaga sa kanila yung kautusan ni Moises But then, yung level, yung antas ng kabanalan nila, tumaas dahil sa mga kautusan ni Kristo. Actually, kung mapapansin ninyo, kapag tinupad mo yung kautusan ni Kristo, let's say, huwag kang mapupuot. Pag hindi ka napuot sa kapwa mo, nagaganap mo na rin yung kautusan ni Moises Diba? Hindi ka pumapatay kasi nga hindi ka napupuot. So yun.
Yun, isang simpleng bagay na makikita natin na hindi mahirap para sa mga Kristiyanong Hudyo na masunod nila yung kautusan ni Moises. Kasi nga, yun ang kanilang mga tinutupad na mula pa sa pagkabata eh. At doon naman sa pagtupad nila sa kautusan ni Moises, ni Kristo, nagiging magaan para sa kanila yung pagtupad sa kautusan ni Moises. Yan po. Kaya nakita nyo, naghahandog pa rin sila sa templo. Kasi yari pa o buo pa yung templo na yun eh. Nung panahon na yun eh. But then after several years, nawasak yung templo dahil winasak yun ng mga Romano nung sila giniyeran nila yung mga Hudyo noong 70 AD. Ngayon, sana maintindihan natin mga kababayan na iba ang Kristiyanong Hudyo, iba rin yung Kristiyanong Hintil. Ang mga Kristiyanong Hudyo, kung tuparin man nila ang kautusan ni Moises, natural lang yon dahil pinagbilinan sila ni Kristo. Pero ang mga Kristiyanong Hintil, hindi na sila subject sa kautusan ni Moises. Ang obligasyon ng mga Kristiyanong Hintil, tuparin yung ebanghelyong tinanggap ng Apostol Pablo sa Panginoong Jesucristo na ipinangaral naman niya sa mga Hintil. Iyon ang dapat nating matupad. Kung meron mang tutuparin ang mga Kristiyanong Hintil na bahagi ng kautusan ni Moises, yung apat na pinagtibay ng mga apostol, minagaling ng Espiritu Santo, ang alin? Na ipatupad sa mga Hintil. Kasi nga sabi, minagaling ng Espiritu Santo at namin, ang mga apostol, huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin, maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Ang alin? Na huwag na kayo magsiilag sa mga dugo, sa binigti, sa mga hain sa Diyos-Diyosan, sa pakikiapid. Kung kayo ang wika mangilag sa mga bagay na ito, ikabubuti ninyo. Yan. Yan ang sabi ng mga apostol. Nung magdesisyon sila kung ano ang dapat na ipatupad sa mga Kristiyanong mga Hintil. Kaya sana, naunawaan po natin ang mga bagay na ito. Hanggang sa susunod, tayo ay magbubukas ng panibagong aralin na may kinalaman sa Ebanghelyo. Tuklasin natin ang iba't ibang mga aral ng Ebanghelyo, yung mga utos na dapat tuparin natin sa panahong ito na ayon sa Ebanghelyo. Kaya aming pong pinag-aanyayang muli ang ating susunod na pagtatanghal. Hanggang dito, magandang araw po sa inyong lahat, magandang gabi, anumang oras po ang mapapanood ninyo ang ating palatuntunang ito. Marami pong salamat sa inyong pagtangkilik. Naway maghari po sa atin ang pagpapala at tanggapin natin ang biyaya ng Panginoong Diyos. Hanggang dito.